pagpapakasal. Tama ang iyong narinig, ang mga bangkay o mga taong namayapa na ay pinag-iisang dibdib. Ito ay nagaganap sa China, isang sinaunang tradisyon na kilala bilang Minghan. Ang Minghan ay isang ghost marriage o spirit marriage, kung saan ang isang namatay o ang parehong partidong namatay ay ikinakasal. Saan nga ba nagmula ang tradisyong ito? Hindi gaanong kilala ang tradisyong ito. Bagaman, sinasabing nagmula ang kakatwang gawain may 3,000 taon na ang nakalilipas. May nagsasabi naman na ang ghost marriages ay bumalik hanggang sa ika-17 siglo ng BCE o before the Christian era. Samantala, ang pagpapakasal sa isang patay ay tinatawag na posthumous marriage. Bakit nagaganap ang posthumous marriage na ito? Iba-iba ang mga dahilan. Una, naniniwala sila na ang pagkakaroon ng hindi kasal na anak na babae ay maituturing na isang kahihiyan para sa mga magulang. Para sa mga lalaki, ang pag-aasawa ay isang bagay ng pagdadala sa angkan ng pamilya o family lineage. Ang asawa ng namatay na lalaki ay kailangang mag-adopt ng bata para maisagawa ang posthumous marriage. Ang isa pang dahilan ay upang matiyak na ang isang nakababatang kapatid na lalaki ay hindi magpapakasal. Kailangang mauna muna ang nakatatandang kapatid na lalaki. Mga pamahiin ayon kay Wang Jingchun, head ng Chinese Department sa Shanghai University. Ang basic ideology sa likod ng ghost weddings ay ang pagpapatuloy ng buhay ng mga namatay sa afterlife. Kaya kung ang isang tao ay hindi nagpakasal noong siya ay nabubuhay, kailangan pa rin siyang ikasal pagkatapos ng kanyang kamatayan. Seremonya sa kaso kung saan ang isang partido ay namatay, siya ay kakatawanin ng mga effigies na gawa sa kawayan, papel, o tela. Pagkatapos ay magsusuot sila ng tradisyonal na damit pangkasal, na para bang sila ay mga totoong tao. Engaged na mga babae para sa mga babaeng dati ng kasal at namatay ang kanilang kasintahan, kadalasan ay nakikilahok sila sa libing, nagiging celibate, at lilipat sa pamilya ng kanilang namatay na kasintahan. Walang mga talaan na nagsasaad na ang mga lalaki ay gagawin din ang parehong gawain. Seremonya sa kaso ng dalawang namatay na tao, pareho silang kakatawan ng mga funeral plaques o spirit tablets, at ang kanilang mga bangkay ay ililibing ng magkasama. Religious beliefs ayon kay Ping Yao, history professor sa California State University. Dinadala ng ganitong marriages ang parental duty sa isang lost child na makikita sa Confucian values tungkol sa katapatan sa pamilya. Ilegal ang pagsasagawa ng ghost marriages ay unang ipinagbawal sa Imperial China at ipinagbawal muli ng Chinese Communist Government noong 1949. Gayunpaman, ang mga ito ay patuloy na iligal na ginagawa sa ilang bahagi ng kanayunan sa China. At karaniwan namang tinatanggap sa ilang mga komunidad dito. Panalangin narito ang isang halimbawa ng panalangin na binabanggit sa afterlife wedding. Kaya at gayon, ipinapaalam ko sa iyo, namatay ka sa murang edad at sa gayon ay hindi napagtanto ang dakilang prinsipyo ng pag-aasawa. Natutulog kang mag-isa sa madilim na mundo at kulang sa intimacy ng lalaki at babae. Kung paanong ang mga buhay na tao ay naghahangad ng pagsasama, ang mga patay ay natatakot din sa kalungkutan. Nagpadala kami ng isang mapapangasawa para sa iyo upang ang inyong mga kaluluwa ay magkita. Pinili namin ang mapalad na araw na ito para sa seremonya ng inyong pagsasama. Mangyaring ipadala ang iyong espiritu sa piging at kumain ng pagkain. Kakulangan ng mga kababaihan sa China, hindi madali ang paghahanap sa angkop na ghost bride dahil mas maraming mga lalaki kaysa sa mga babae sa bansang ito. At lalong nagiging mahirap ang mga bagay para sa mga lalaking nakatira sa mga rural areas, kung saan maraming babae ang umaalis upang mag-aral, magtrabaho at magsimula ng bagong buhay sa lungsod. Mas lubos na mahalaga ang mga bangkay ng mga babae. Sa mga lugar tulad ng mga lalawigan ng Shaanxi at Shanxi, na pangunahing namumuhay sa pagmimina ng karbon at kung saan kakaunti ang mga kababaihan, ang mga babaeng bangkay ay nagiging pangunahing hinahanap na kalakal. Dahil dito, nagsasagawa sila ng auction, ipinangangako ng pamilya ng babae na ihahatid ang kanyang katawan sa nanalong mga magulang, ipinagkakasundo, sa kabila ng buhay pa ang babae. Ang pagtaas ng matchmaking black market iniulat na humigit kumulang 30 taon na ang nakalilipas, ang isang bangkay ng babae ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5,000 yuan o nasa US $742. Ngunit ang presyo ay tumaas, na humantong sa mga nakawan sa mga libingan at ang karumal-dumal na mga pagpatay. Nagdalamhating ama iniulat ng South China Morning Post na noong 2009, isang nagdadalamhating ama mula sa Shanxi ang nagbayad ng 33,000 yuan o US $4,896 para sa mga grave robbers, para makahanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na namatay sa isang car accident. Dahil sa ghost marriages, tumaas ang matchmaking black market.